Ito ba ang buhay na ipinangako mo sa akin nung kinuha mo ako sa club? Sabi mo tumigil na ako sa pagtrabaho at ikaw nang bahala. Kasalanan ko ba magsasara na pala ang pabrika ng Gliton Textile na yan? Hindi ko naman alam na hihina ang production. Kaya pansamantala habang wala pa akong nakikitang trabaho, maghahanap muna tayo ng ikabubuhay sa basura. Ay nako, 1 taon mo nang sinasabi yan, hanggang ngayon ganito pa rin tayo. Sa gabi gagala ka sa buong lugar para humanap ng kalakal na basura at sa umaga naman doon sa tambakan maghahanap ng pwedeng maibenta. Aba, minsan naman swerte tayo, di ba? Doong nakapulot ako ng pera at nakala sa basura, nakatikim ka naman ng masarap na pagkain. At nakagala ka na naman sa mga malls, di ba? Once in a blue moon lang yon. Kailan kaya mauulit? Mabuti pa kaya bumalik na lang ako sa club. Doon sa dating trabaho ko. Matanda ka na, Melba. Marami ka ng kulubot sa mukha mo. Puro ugat na mga binti mo, no? Sino pa bang magkakainteres sa'yo? Para talagang dila ni Judas yung dila mo, ha? Masyadong matabil. Buisit ka? Chong-Emong! Chamelba! Umalis na tayo dito madali! Oh, bakit natataranta ka lang doon? Ano bang problema? May aswang, Chong! Ha? 2 na sa kasamahan natin ang nakagat niya! Hoy, Lando! Nakadroga ka ba? Para kang baliw. Tatakbo ka dito tapos mananakot ka. Balikan mo na yung kariton mo doon para marami kang makuhang bulasi na maibibenta natin bukas. Hindi ako nagbibiro, Chamelba! Ay, ang aswang! Papalapit na sa atin! Ha? Aswang nga yan, ah! Takbo, Melba! Ay! Mga duwan, hintayin niyo ako! Hindi ka makakatakas sa akin! Bitawan mo ako! Huwag mo akong batayin! Mga kaaswang, ako nga po pala si DJ Popoy. Bisitahin nyo naman kami sa Aswang Radio. And please subscribe, like, comment, share, and ring the bell button para updated kayo sa aming mga kwento. Huwag kalilimutan, Aswang Radio. May mga pagkakataong dumarating sa ating buhay ang matitinding pagsubok. Mga bagay na kahit gusto mong itama ay kaagad kang nawawalan ng pag-asa. Nauuna kasi ang takot na dulot ng mahinang kaisipan na kahit gusto mo nang gawin ay hindi mo na lang itutuloy dahil sa negatibong kaisipan na hindi mo kaya. Ganyan po ang nangyari sa akin. Maraming taon na ang nakakaraan. Ako po si Lando. Isa po akong masugid na taga-subaybay ng inyong serye. Ayaw ko po sanang i-share ang kwento ng aking buhay dahil nagpapaalala ito ng aking mga kahinaan. Pero sabi nga, kung mayroon kang mapagdadaingan ng lahat ng iyong saloobin, ay gagaan ang iyong pakiramdam. Kaya ngayon po, ay naglakas loob akong sumulat sa inyo para magkwento ng aking karanasan na may kaugnayan sa mga aswang. Nangyari po ito noong ako ay 25 anyos pa lamang, dito mismo sa Payatas, Quezon City. Huwag naman po sanang ikakagalit na mga taga-Payatas kung sabihin ko na noong mga panahon na yon ay talagang may mga aswang sa kanilang lugar. Dahil ito ang tunay na nangyari sa akin. Pero maniniwala ba kayo na kahit mga aswang, marunong din tumanaw ng utang na loob? Saklolo! Tulungan niyo kami! Chong-Emong! Yung aswang na huli si Chamelba! Bugok ka eh. Ano pag tinatanga-tanga mo dyan? Bakit hindi natin tulungan? Tumakbo ka din eh. Kaya sumunod ako. Halika. Huwag ka nang tumanga dyan. Uumbagin na naman kita kapag may nangyaring masama sa tiyang mo. Bato! Batuhin na lang natin ang aswang! Chong-Emong! Dali! Kahit anong paraan gawin natin para matulungan ang tiyang mo. Tulong! Tulungan niyo ako, Emong! Kumuha nga kami ng malalaking bato. Bahagya kaming lumapit kay Chang Melba at sa aswang na kasalukuyang nagbubuno.
Binato ni Tio Emong ang aswang. Tinamaan sa katawan, kaya napalingon yun sa amin. Binitiwan noon si Tia Melba. Hindi ko naman maigalaw ang kamay ko na may hawak na bato. Paano ay naunahan ako ng takot habang kaharap ang babaeng aswang. Lalo pa nga at nanlilisik ang mga mata niya habang umaangil at nakalabas ang matatalim na ngipin. Nang itaas noon ang kamay at iamba sa amin, ay nakita ko ang matutulis na kuko. Aswang ka nga, pero tinatablag ka naman pala ng bato. Kaya heto ba? Tikman mo ang mga batong ito! Nasabol mo siya sa mukha, Chong Emong! Napatra siya! Tulungan mo ang Jamel mong makatayo. Ako na ang bahala sa aswang na ito. Dumudugo na ang ulo mo, aswang! Masakit ba? Hangal! Sinaktan mo ko! Hindi kita mapapatawad! Ikaw ang uunahin kong patayin! Kasunod ang babaeng madaldal na ito! Palagay ko kulang pa ang ginawa ko sa'yo, ha? Heto pa ang mas malaking bato. Saluhin mo! May mga tao na rin paparating, Chong Emong! Dito! Yun! Doon, may aswang! Hindi ba tayo tapos, lalaki? Babalikan ko kayo! Mga kasama! Nandito ang aswang! Tulungan nyo kami na pigilan siya! Ayun! Oh! Ayun ang aswang! Tumakas siya! Ayun! Habulin natin! Patayin ang salot! Kasunod noon ay inulan ng malalaking bato ang aswang mula sa mga taong dumating. Ang iba naman ay mga kahoy at bote ang ibinato. Lahat ay tumama sa aswang. Kaya nakaramdam siya ng panganib. Nagmamadaling tumakas at naglaho sa dilim. Noon ako nagkaroon ng pagkakataong lapitan si Tia Melba. Inalalayan ko siyang tumayo. Pero sa halip na magpasalamat, ay malakas na sampal ang ibinigay niya sa akin. Namanhid ang aking pisngi nang maramdaman ko yun. Buisit ka? Nagpahabol ka pa kasi sa aswang. Ako tuloy yung napagdiskitahan. Muntik na ako madisgrasya dahil sa'yo. Jamel ba? Kung hindi ko naman sinabi sa inyo yun, baka lalo kayong napahamak. Kasi wala kayong kaalam-alam na darating na pala yung aswang. Aba, mga ngatwiran ka pa, ha? Gusto mo bang sampalin ulit kita? Sinasabi ko lang naman yung totoo, Jamel ba? Kung iniligtas ko lang ang aking sarili at di ko yun sinabi sa inyo, baka nabiktima na rin kayo. Tumigil ka na, Lando. Balikan mo na yung kariton mo at umalis na tayo rito. Sige, Chong. Yan talagang pamangkin mo ang bisit sa buhay natin, eh. Mula nang dumating niya, nagkaleche-leche ng buhay natin. May balat yata sa puwet yung Lando na yan, eh. Malas. Hindi naman siya pabigat, ha? Naghahanap buhay din naman siya. At nagbibigay ng pera sa'yo. Kulang nga! Kulang! Hindi na ako kumibo dahil hahaba lang ang pagtatalo namin. Hindi naman marunong tumanggap ng katwiran si Tia Melba. Ang sarili lang niya ang alam niyang tama. Kakampihan naman siya ni Tio Emong, kaya sa bandang huli ay ako na naman ang mali. Kapag minalas pa, si Tio Emong pa ang mananakit sa akin. Minsan ay sumasama na ang loob ko sa kanya. Minsan ay gusto ko nang lumaban. Pero dahil sa utang na loob, ay hindi ko magawa. Simula kasi ng 10 taong gulang ako at maulila, si Tio Emong na ang kumupkop sa akin. Kaya itinuring ko na rin siyang para kong tunay na ama. Ibang klase rin talaga si Maring Melba, no? Grabe ang bunganga. Parang Armalite kung pumutak. Sunod-sunod. Hindi ka talaga makakasingit. Ano kaya nakakatagal sa kanya si Paring Emong, ano? Oo nga eh. Tinulungan na, nagalit pa. Nagpababae nagme-menopause. Kung ako ikaw at ganyan ang trato sa akin, ay bubukod na lang ako. Mamumuhay ako ng solo. Yun naman talagang plano ko. Nag-iipon lang ako ng pera para may pang down payment ako sa mahanap kong paupahan. Si Mang Ambo, may mga maliliit na kwartong paupahan.
200 lang isang buwan. Kung nag-iisa ka lang naman, pwede yun. Tingnan mo na kaagad, baka maunaan ka pa ng iba. Sige, yan ang gagawin ko mamaya. Pagkabenta nitong mga plastik at garapa. Huwag kayong masyadong kampante. Baka dumating ang inyong kamatayan nang hindi nyo namamalayan. Bakit naman nagsasalita kayo sa amin ng ganyan, Lola? Mapanganib ang gabi lalo na kapag bilog ang buwan. Ganyan ang panahong gusto ng mga aswang. Mag-iingat kayo sa kanya. Nako, Lola. Hindi na siguro babalik yun. Baka sa ibang lugar na magkalat ng lagim kasi alam niya na ngayon na ang mga basurero ay palaban. Hindi din muling magtatanggang sumalakay dito. Kapag kumakalam na ang sikmura, walang kwenta ang panganib na kakaharapin. Walang makakapigil sa aswang. Kung siya ay nasaktan, natitiyak kong babalik yon para gumanti. Naku, Lola. Huwag niyo na kaming paalalahanan. Mabuti pa'y umuwi na kayo. Kasi malalim ng gabi. Baka kayong matiyempuhan ng aswang eh. Padisgrasya pa kayo. O nga naman, Lola. O sige, alis na kami. Umuwi na din kayo. Halika na nga, pare. Itong si Lola, uugod-ugod na eh. Gumagala pa sa gabi. At, teka pare. Nasaan na yung matanda? Bakit biglang nawala? O nga no. Ang bilis niya namang makaalis. Halika na nga. Dalihan na natin umalis dito. Bigla akong kinabahan sa matandang yun. Nang makarating nga ako sa bahay namin, ay kaagad kong inayos ang mga nakuha kong mga kalakal na pwedeng ibenta sa junk shop. Pinagbukod-bukod ko ang mga plastik, garapa at bote, saka mga karton at bakal. Dinala ko na yon sa malapit na junk shop. Umabot sa 165 pesos ang napagbilhan ko, kaya nang umuwi ako, ay tinignan ko kung magkano na nga ang aking naipon. 120 pa ang nasa aking alkansya. Noon ko naisip ang sinabi ni Mang Danilo na bumukod na lang ako ng bahay para hindi na ako tratuhin ng masama ni Tia Melba. Magkano na pagbentahan mo? Akin ang share mo sa pagkain. Hindi na ako magbibigay, Tia Melba. At bakit hindi ka magbibigay? Ang kapal naman na mukha mo. Kakain ka dito tapos wala kang ambag. Bahala ko na kasing magsarili. Maghahanap na lang ako ng mauupahan ko. Kahit maliit na kwarto. Uy! Malakas na bang tuhod mo? Talaga bang magsasarili ka na? Hindi ka naaasa sa amin. Mabuti naman kung ganon, nang mawala na ang mala sa buhay namin ni Emong. Oh, ano bang pinagtatalunan yung dalawa? Malayo pa lang ako'y naririnig ko na ang bunganga mo. Eto kasing bugok nito eh. Hindi na daw magbibigay ng share sa pagkain kasi magsasarili na daw siyang mamuhay. Kesyo uupa na lang na maliit na kwarto. Totoo ba yun, Lando? Ganun na nga, Chong. Magsasarili na lang ako para wala na kayong sakit ng ulo. Abay, sige, kung yan ang gusto mo. Mabuti nga at naisipan mo na ang magsarili. Kasi may edad ka na rin. May nahanap ka naman na mauupahan mo. Titingnan ko yung kwarto kay Mang Ambo. Meron daw siyang maliit na kwartong pinauupahan. Sige. Puntahan mo na para makalipat ka na. Yun nga din ang sasabihin ko sa iyo para pare-parehas tayong makaraos sa hirap ng buhay. Sapat na siguro yung naitulong ko sa iyo. Napalaki na kita. At ngayon makakaya mo nang mabuhay na mag-isa. Pinalaki mo nga tapos ngayong matigas ng buto ay iiwanan ka na. Hindi man lang marunong tumanaw ng utang na loob. Lahat naman po ng ginawa ninyo ay tinatanaw ko ng malaking utang na loob. Hindi ko yun makakalimutan. Sige na. Lumayas ka na at naaalibadbaran ako sa pagmumukha mo. Lumayas ka sa harapan ko. Layas! Napabuntong hininga na lang ako. Tapos ay umalis na ako at nagpunta sa bahay ni Mang Ambo.
Nalaman ko na mayroon siyang maliit na kwarto na pinauupahan. Yari sa mga pinagtagpi-tagping plywood at yero yon. Mura lang pinauupahan, kaya kinuha ko na. Nang araw ding yon, ay lumipat ako. Damit at folding bed lang ang dinala ko nang umalis sa bahay ni na Tio Emong. Hindi naman gaanong malayo doon ang bahay ni Mang Ambo. Isang kanto lang ang pagitan, kaya madalas ko pa rin silang makikita. Nang gabing yon, ay maaga kong itinulak ang kariton para maghanap ng mga kalakal na mapapakinabangan sa mga bunton ng basura sa mga kalsada. Nakalipat ka na daw, sabi ni paring Emong. Oo, lumipat na ako kay Mang Ambo. Hindi ko na matagalan ng bunganga ni Chamelba. Tapos nananakit pa. Mabuti na yung nagsusolo ako, walang makikialam sa akin. Maganda ang lugar ni Mang Ambo. Malawak pa yung bakuran niya at maraming malalaking puno. Kaya presko doon. Kahit mababa ang bubong ng kwarto mo, hindi mainit. Oo nga. Tsaka kung uulan man unang tatamaan ng mga dahon bago bumagsak sa bubungan ko. Tsaka mabait yung si Mang Ambo. Basta ibigay lang daw sa kanya ang upa, bahala na ako doon. Kaya samantalin na natin ang pagkakataon ngayon kasi kakaunti lang ang lumabas. Sigurado na marami tayong kikitain ngayong gabi. Lahat ay natatakot sa gumagalang aswang. Kapag natakot ka sa aswang, tsak na magugutom ka. Oo nga eh. Kaya nga kahit alanganin ay lumabas pa rin ako para manguha ng mga plastic. Nagdala na lang ako ng itak para kung sakali man ay mayroon akong magagamit pang proteksyon sa aking sarili. May dala rin ako mahabang itak. Tsaka itong kutsilyo na panghiwa ng mga sako ng basura. Doon na muna ako sa gawing yon. O sige, maghiwalay na muna tayo. Itinulak ko na ang kariton palayo kay Danilo. Nakita ko kasi na maraming bunton ng basura, kaya natuwa ako. Naisip ko na kailangan kong makuha ang mga pwede pang pakinabangan sa mga basurang naroon bago dumating ang truck na maghahakot ng basura. Nang makalapit nga ako sa mga yon, ay kaagad ko nang pinulot ang mga nakakalat na mga plastik at bote. Mayroon pang mga sariwang prutas, kagaya ng mansanas at mangga doon, na pwede pang kainin. Kaya inilagay ko sa isang plastik at isinabit sa kariton ko. Nang kunin ko na ang kariton, ay nagulat ako nang makita ko na mayroon palang nakatago doon na isang babaeng madungis na sa tansya ko ay kasing edad ko lang. Nakahubad siya, kaya nagulat ako. Naku miss, pasensya ka na. Hindi ko gustong makita ang katawan mo. Ikaw naman kasi, bakit yan ka nagtatago? Tulong! Tulong! May multo! Natakot ako! Ha? Anong multo? Hayan! Hayan na multo! Tutulong! Natakot ako sa multo! Hindi yan multo. Aswang yan! Takot ako! Takot ako! Wag mo ako ibibigay sa kanya! Layuan mo siya. Ibigay mo lang sa akin ang babaeng yan at hindi kita sasaktan, lalaki. Para ano? Para kainin mo lang? Ikaw ang lumayo sa amin. Pabayaan mo na kami. Kapag hindi mo kami tinigilan, mapipilitan akong labanan ka. Etong itak na to, binditado ito. Tiyak na mamamatay ka kapag tinamaan ka nito. Talaga ba? Magagawa mong itaya ang buhay mo para sa babaeng hindi mo naman kakilala. Oo! Kung kailangan niya ng tulong ko, gagawin ko yon. Kaya huwag kang lalapit sa amin. Matalas ang itak na to. Makakaya kong tagpasin ang leeg mo. Matabang ka, lalaki. Pagbibigyan kita ngayon. Pero palagi mong bantayan ang babae yan. Kasi hindi ako titigil hanggang hindi siya nakukuha. Ayaw ko sa'yo! Pangit ka, multo! Huwag mo ako ibigay sa multo! Oo, hindi kita ibibigay sa kanya.
Hindi pa ito ang huli nating pagkikita, lalaki. Ingatan mong mabuti ang babaeng yan. Kapag nalingat ka, kukunin ko siya sa'yo. Wala na, multo. Alis na, multo. Galing mo. Alis na, multo. Takot na siya sa'yo. Oo nga. Wala na siya. Bakit ba wala kang kahit na anong damit? Tsaka ang dumi-dumi mo. Ano bang nangyari sa'yo? Ewan. Di ko alam. Hahabol ako, multo eh. Kaya tatakbo ako. Sige. Isuot mo na lang itong t-shirt na suot ko. Tapos, ihahatid kita sa bahay ninyo. Saan ka ba nakatira? Sinong mga magulang mo? Magulang? Tirahan? Diyan! Diyan ako galing tambakan na yan. Diyan ako tira. Nako, parang wala sa sariling babaeng ito. Sumama ka na lang sa akin. Doon ka muna pansamantala tumira sa bahay ko. Baka balikan ka pa ng multo na yun. Sige, tatago ako dun kariton mo ha. Para di ako kita, multo. Sumang-ayon naman ako. Nang makapagtago na sa aking kariton ang babae, ay tinakpan ko siya ng mga karton na nakuha ko. Matapos ay umuwi na ako kaagad. Kahit na nga marami pa sanang sako ng basura doon na hindi ko pa natitignan. Naisip ko na mas mahalaga sa akin ang buhay ng babaeng yon na pinag-iinteresan ng aswang. Nawawala kasi sa sarili ang babaeng nakasakay sa aking kariton. Kaya madali para sa aswang na biktimahin siya. Nang makarating ako sa harapan ng kwartong inuupahan ko, ay ibinaba ko na ang babae at ipinasok sa aking kwarto. Noong una ay alanganin siyang pumasok, pero nang maisip niya na baka masundan kami ng aswang, ay pumasok na rin siya. Wala multo rito? Wala ditong multo. Oh, eto ang brief at short ko. Isuot mo muna pansamantala. Bukas na kita bibilan ng damit kapag may kinita na ako. Sige, suot mo sa akin. Paano yan suot? Bakit butas ito? Oo nga eh. Butas nga yung short. Hindi ko pa kasi natatahi eh. Pagtsagaan mo na lang. Kesa naman nakabuyang-yang yung perlas mo. Perlas? Di naman ito perlas eh. Ano ko ito eh? Ano nga bang tawag dito? Basta yun na yun. Huwag mo nang alamin. Ano nga bang pangalan mo? Natatandaan mo ba? Pangalan? Ano yun? Yung pangalan mo. Halimbawa, ako si Lando. Ikaw naman, anong pangalan mo? Aha? Di ko alam. Sabi mo perlas. Di perlas na lang. Naku, wag yun! Sige, ganito na lang. Mula ngayon, habang nandito ka sa akin, tatawagin kitang Beth. Beth? Ano yun, Beth? Yun ang pangalan mo. Kapag narinig mo yun, ibig sabihin, ikaw yun. Ikaw si Beth. Tandaan mo, mula ngayon, ikaw na si Beth. Maliwanag ba? Oo. Sige. Beth. Beth? Ako si Beth. Ang dumi ng katawan at mukha mo. Saglit lang ha. Magbabasa ako ng damit para malinisan kita. Nang mapunasan ko nga ang mukha at katawan ni Beth, ay nakita ko na maputi pala siya at maganda. May mapungay na mga mata at matangos na ilong. Bilugan ng mukha na may mahabang buhok. Habang pinupunasan ko siya, ay bigla siyang tumahimik. Tumitig lang siya sa akin. Kaya habang pinupunasan ko ang kamay niya, ay natigilan ako.
Bahagya akong ngumiti. Pano'y napansin ko na pinapanood niya ako habang nililinis ko ang braso niya. Ayan, malinis ka na. Maganda ka naman pala. Wala na itim balat. Oo, dumi lang pala yun. Kaya pala kanina ang itim mo pero ngayon, ang linis mo na. Tsaka ang ganda mo pala, Beth. Ako ganda? Ano yun? Ganito na lang. Sigurado na magtataka ang sino mang makakakita sa'yo. Kaya para wala na maraming tanong, sabihin mo sa kanila na asawa kita, ha? Asawa? Ano yun asawa? Yung asawa, kasama sa bahay. Kapag may nagtanong sa'yo kung sino ka, sabihin mo na asawa kita. Tandaan mo yan, ha? Ikaw si Beth. Asawa ka ni Lando. Ako, Beth. Asawa, Lando. Ako, Beth. Asawa, Lando. Galing ah! Tanda ko na. Ako, Beth. Asawa, Lando. Tinatandaan naman ni Beth ang lahat ng aking mga sinasabi. Makalipas ang ilang sandali, ay naglatag na ako ng karton sa semento. Tapos ay nilatagan ko ng banig. Sa folding bed ko pinahiga si Beth. Ibinigay ko rin sa kanya ang unan. Nahiga na siya. Kaya naman, nahiga na rin ako sa banig. Habang pinagmamasdan ko siya, ay totoong naakit ako sa ganda at kinis niya. Pero alam kong wala siya sa kanyang sarili, kaya ayaw kong samantalahin yun. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pero nagulat ako nang bumaba sa folding bed si Beth at tumabi sa akin. Bakit nandito ka? Takot ako dun. Baka dumating multo. Dito na lang ako sa'yo. Sige. Dito ka na sa tabi ko. Huwag ka na matakot, ha? Wala nang multo. Yay! Tabi na kami. Sige na, matulog ka na at malalim ng gabi. Huwag ka alis ha. Huwag mo iwan, Beth. Asawa Lando. Oo naman, hindi kita iiwanan. Sige, tulog na tayo. Kawawa naman ang babaeng ito. Parang nagbalik sa pagiging isip bata. Nakatulog na nga si Beth habang nasa aking tabi. Babangon sana ako, pero bigla siyang bumiling at yumakap sa akin. Ang hita niya ay idinantay niya sa aking hita, kaya hindi na ako kumilos para hindi siya magising. Natulog na rin ako hanggang sa lumipas ang mahabang oras. Naalimpungatan ako ng mayroong mga liwanag na pumapasok sa butas ng dingding ng aking kwarto. Narinig ko na rin ang mga tilaok na mga manok. Pero si Beth ay tulog na tulog pa rin habang nakayakap sa akin. Kaya kahit gusto kong bumangon, ay hindi ko muna ginawa. Muli nga akong nakatulog nang muli kong idilat ang aking mga mata. Katabi ko pa rin si Beth. Gising na siya at nakatitig sa akin. Liwanag na oh. Wala na multo. Oo nga, maliwanag na. Ang sarap ng tulog mo kagabi, ah. Teka, tanghali na, di pa tayo nag-aalmusal. Lalabas lang ako at bibili ng pagkain natin. Sama ako. Wag na, dito ka na lang. Babalik ako kaagad. Sama ako. Huwag mo ako iwanan. Takot ako sa multo. Oo, sige na. Isasama na kita. Huwag ka nang umiyak, ha? Yay! Sama na, Beth. Asawa Lando. Halika na, bili na tayo ng pagkain natin. Nang makarating nga kami sa karinderya na malapit lang doon, ay inisa-isa ko nang ipakita kay Beth ang mga ulam na naroon. Kaagad niyang itinuro ang adobong atay ng baboy, kaya yon ang inorder namin.
Sakating isa kami ng kanin. Dahil gutom na si Beth, ay kaagad niyang kinain ang pagkain niya. Lihim akong natuwa kasi nagustuhan niya ang in-order ko para sa kanya. Pero matapos kaming kumain at umuwi sa aking inuupahang kwarto, bago pa kami makapasok, ay naramdaman na niyang sumasakit ang kanyang tiyan. At ang kasunod nun ay nagsuka siya ng nagsuka. Inilabas niya ang lahat ng kanyang kinain. Sakit tiyan, Beth. Sakit leeg ko. Nako, baka sinikmura ka. Ikaw naman kasi kumain ka na agad ng kumain. Ayaw mong magkape. Sakit tiyan, Beth. Sakit. Halika na dito sa loob. Mahiga ka muna dito. Parang gusto ko tulog. Antok, Beth. Sige. Mahiga ka na dito. At, teka. Bakit biglang uminit ang katawan mo? Para kang nilalagnat? Kanina naman wala kang lagnat ah. Lamig. Lamig dito. Sige. Etong kumot. Ibabalot ko sa'yo. Sige. Magpahinga ka na lang muna. Matulog ka muna at bibili lang ako ng gamot sa lagnat. Hindi na kumibo si Beth. Nakatulog na siya dahil biglang naging masama ang pakiramdam niya. Kaya dinagdagan ko pa ang isang kumot na nakabalot sa kanya. Matapos ay lumabas ako ng kwarto para bumili ng gamot. Pero hindi pa ako nakakalayo, ay umihip ng malakas ang hangin. Gumalaw ang mga punong kahoy sa aking paligid. Saglit akong tumigil sa paglakad at tumingala. Nang tumigil na ang paggalaw ng puno, ay saka ako umalis. Nagmamadali akong naghanap ng tindahan na nagtitinda ng gamot para sa lagnat. Pero nakadalawang tindahan na akong napupuntahan, wala pa rin akong nabili. Oh, bakit parang nagmamadali ka? Meron bang problema? Ano naman ang pakialam mo kung may problema siya? Wala na siya sa ating poder, di ba? So hayaan mo na siya. Wala, Chong. Naghahanap lang ako ng gamot sa lagnat. Ay, may lagnat ka ba? Ha? Oo, Chong, Emong. Masamang pakiramdam ko kaya naghahanap ako ng tindahan na nagbebenta ng gamot sa lagnat. Ay, doon sa tindahan ni Aling Maring. May mga tinda yung mga gamot sa lagnat. Sige na, pumunta ka na doon at makabili ka na ng gamot mo. Sige, Chong, Emong. Aalis na ako. Nagmamadali nga akong nagpunta sa tindahan ni Aling Maring at bumili na ako ng gamot sa lagnat. Medyo malayo na yon, kaya nang mahawakan ko na ang gamot, ay patakbo na akong bumalik sa aking inuupahang kwarto. Labis na kasi ang pag-aalala ko kay Beth, kaya hindi ko alintana ang pagod. Nang makarating ako sa aking kwarto, ay kaagad kong binuksan ang pintuan. Nagulat ako nang makita kong nakaupo na si Beth. Nang lumingon siya sa akin, ay ngumiti. Kaalis mo lang? Kalabas mo lang pinto? Balik ka na ulit? Anong kalalabas lang? Kanina pa ako umalis para bumili ng gamot mo. Nilalagnat ka kasi kanina matapos mo magsuka. Eto ng gamot mo. Inumin mo na nang gumaling na ang sakit mo. Galing na, Beth. Hindi na sakit yan. Hindi na gutom, Beth. Kain ko na bigay mo. Anong ibinigay ko sa'yo? Wala pa naman ako ibinibigay ah. Kadarating ko lang eh. Busog na, Beth. Kain ko na bigay mo. Sarap ganun pagkain. Gusto ko yun. Bigay mo ulit ako noon, ha? Ano bang ibinigay ko? Ano bang kinain mo? Ikaw bibigay sa akin, tapos di mo alam kung ano yun? Bago pa ako makapagtanong, ay sumilip na sa pintuan ng aking kwarto si Mang Ambo. Napatingin siya sa akin, tapos ay muling tumingin sa malayo. Napansin ko na nagkamot siya ng ulo
na para bang nagtataka. Muli niya akong tinignan tapos ay hinimas niya ang kanyang balbas habang nag-iisip at nakatingin sa akin. Kaya hindi na ako nakatiis. Ako na ang unang lumapit sa kanya. May kailangan ba kayo, Mang Ambo? Ay, akala ko ay wala ka dito. Kasi habang papunta ako dito, ay nasa lubong pa kita doon. Kaya nang makita kita dito, ay talagang nagtaka ako. May kakambal ka balado. Naku, Mang Ambo, huwag kayo magbibiro ng ganyan. Hindi po tayo nagkasalubong kanina. Tsaka, kanina pa ako nandito sa loob ng kwarto at pinapainom ko ng gamot itong si Beth. Aba, bibiruin ba naman kita? Kaya nga ako nagtataka. Nasa lubong kita doon. Sabi mo pa nga ay may pupuntahan ka. Kaya nga, nang makita kong bukas ang pintuan ng kwarto mo, ay lumapit ako. Para sana isara, kaso nandito ka naman. Yun nga din pong sinabi nitong si Beth. Kagagaling ko lang daw dito, tapos lumabas ako at bumalik ka agad. Nakita mo na. Dalawa na kami nagsasabi, ha? Teka, sino nga yung babae na yan? Ako, Beth. Asawa Lando. Ay, ganun ba? Kaganda mo namang bata. Nakabulag itong si Lando, ah. Akalain mo yon, umibig ka sa kanya. Pumayag ka maging asawa niya. Oo, asawa Lando. Ako, Beth. Mukhang inosente ang asawa mo, Lando, ha? Ingatan mo yan. Maganda babae pa naman. Oo nga po, Mang Ambo. Kaya nga po ako bumukod ginatyo Emong mag-aasawa na ako. Oo, tama nga yung ginawa mo. Mahirap na isama mo ang asawa mo sa tiyabelba mo. Masyado yung mabunganga. Siya, ako'y aalis na. Nang makaalis na si Mang Ambo, ay isinara ko na ang pintuan ng aking kwarto. Kaagad akong lumapit kay Beth. Hinawakan ko ang kanyang noo. Hindi na nga siya mainit. Wala na ang kanyang lagnat. Para lang siyang nagdahilan at ngayon ay masigla na ulit. Muli akong natigilan nang maalala ang sinabi ni Mang Ambo at Beth na mayroon akong kamuka na nakaharap at nakausap nila. Isang bagay na nagpapagulo sa aking isipan. Antok, Beth. Tulog tayo. Sige. Ikaw na lang matulog. Babantayan na lang kita. Dito ka tabi ko. Tulog tayo. Aantok ulit, Beth. Hindi ka ba nagugutom? Kanina kasi, isinuka mo na lahat ng kinain mo. Busog na, Beth. Kakain ko bigay mo. Sarap pala nun. Sunod ulit, bigay mo ako ganoon, ha? Sige. Sabihin mo lang kung ano pagkain yon. Kung kaya kong bilhin, ay bibilhin ko para sa'yo. Yehey! Bait-bait talaga, Lando. Sige, tulog ulit tayo. Lika na. Tabi mo, Beth. Antok na, Beth, Sige. Matulog na ulit tayo. Nang tumabi ako sa kanya, ay natuwa si Beth. Yumakap siya sa akin. Dahil sa kabaitan na ipinakita ko sa kanya, ay hinalikan niya ako sa pisngi. Sa totoo lang ay nakakaramdam ako ng kakaibang sensasyon kapag ganoong pagkakataon. Ramdam ko kasi ang init ng kanyang mga yakap. Kaya nga lang, ay pilit kong pinipigilan ang aking sarili. Naisip ko kasi na wala siya sa tamang pag-iisip. Baka hindi niya maunawaan ang gagawin ko. Baka sumigaw at mag-iskandalo siya. Kaya kapag ganoon ay natutulog na lang ako. Mabilis ang paglipas ng mga araw. Lalo kaming naging malapit sa isa't isa.
Hanggang isang gabi, bumangon si Beth. Bakit ka nagalis ng damit, Beth? Init. Hirap hinga, Beth. Bakit init? Uhaw, Beth. Gusto mo ba ikuha kita ng tubig? O gusto mo bumili ako ng yelo sa labas para mawala yung init na nararamdaman mo? O gusto mo maligo ka? May hinakot akong tubig nandun sa banyo. Init. Init talaga. Labas, Beth. Hindi ako hihinga dito. Hintayin mo ako! Liwanag buwan. Takot ako. Baka dating multo. Sige, nandito lang ako. Babantayan kita. Pumasok ka na sa loob ng banyo. Maraming tubig dyan. Kukuha lang ako ng tuwalya, ha? Maligo ka na. Huwag mo ako iwan. Baka may multo. Oo, saglit lang. Kukuha ako ng pamunas mo. Nagmamadali akong pumasok sa loob ng kwarto para kunin ang tuwalya. Narinig ko nang umingit ang pintuan ng banyo. Kaya nagmamadali akong kinuha ang tuwalya na nakalagay sa kahon kasama ng mga damit. Kaagad akong lumabas ng kwarto at binalikan si Beth sa banyo. Nakita ko na nakabukas na yon, kaya marahan akong lumapit kay Beth nang lumabas siya sa banyo. Ibinalot ko sa kanya ang tuwalya at niyaya ko na siya papasok sa loob ng kwarto. Nakangiti siya habang nakatingin sa akin. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Sabi mo, kukuha ka tuwalya. Pero papasok ka pala banyo. Kumuha nga ako ng tuwalya, di ba? Pero pasok ka banyo. May bigay ka sa akin. Inom ko yun, kaya di na init katawan, Beth. Hindi naman kita pinasok sa banyo, ah. Kumuha talaga ako ng tuwalya, tapos pagbalik ko, nakabukas ng pinto. Uwe, papasok ka banyo eh. Ikaw nga papaligo sa akin, tapos may bigay ka pa sa akin. Inom ko yon, kaya di na ako iniinitan, oh. Sabi mo pa, ganda-ganda katawan, Beth. Sa pagkakataong yon ay kinabahan na ako sa sinabi ni Beth. Palagi siyang nagsasabi ng mga bagay na hindi ko naman ginawa. Kaya madalas, napapabuntong hininga na lang ako. Nang mahiga kami ay muli siyang yumakap sa akin at natatakot daw siya sa dilim. Baka daw may multo. Kapag sumang-ayon ako sa gusto niya, ay natutuwa siya at hinahalikan ako sa pisngi. Bilang isang lalaki, ay hindi na talaga ako nakapagpigil. Lalo na nga at naramdaman ko ang katawan niya na nakadikit sa akin. Nagpaubaya naman si Beth sa akin, kaya nang gabing yun ay mayroong nangyari sa amin. Nang sumunod na araw, ay nagulat ako dahil pinuntahan ako ni na Tio Emong. Tio Emong, bakit nandito kayo? Ay, wala naman. Gusto ko lang naman na alamin kung maayos ang kalalagayan mo dito. Maayos naman ako dito, Tio Emong. Totoo nga pala yung sinabi ni Mang Ambo. Nag-asawa ka na at napakaganda ng naging asawa mo. Ay bakit tanghali na tulog pa siya? Napuyat kasi kami kagabi, sobrang init eh. Eh paano nga wala kang electric fan dito? Maiinitin talaga yung asawa mo. Teka, ano nga palang pangalan niya? Beth ang pangalan niya, Tia Melba. Maya-maya ay nagising si Beth nang marinig niya na mayroon akong kausap. Kaagad siyang bumangon, lumapit sa akin, kumapit sa aking braso at nagtago sa likuran ko. Parang natakot siya kina Tio Emong at Tia Melba. Nang makita naman nila si Beth, ay napansin ko na nagkatinginan sila. Tapos ay hinatak ni Tia Melba sa di kalayuan si Tio Emong. Pabalikin mo na sa atin si Lando at isama niyang asawa niya.
Uy, bakit bigla-bigla na naman yung pagbabago ng isip mo? Nung nakaraang linggo lang ay tuwang-tuwa ka nang umalis sa atin si Lando. Tapos, ngayon ay gusto mo nang pabalikin at magsasama pa ng isang pakakainin. Engot ka talaga. Hindi mo ginagamit yung utak mo. Yung asawa ni Lando ang magbibigay sa atin ng swerte. Sa ganda niyan, maraming magkakaroon dyan ng interes. Malaking perang kikitain natin dyan. Oo nga. Maganda nga siya. Kaya lagi, pumayag kaya si Lando na bumalik sa atin. Tayo ang nagpalaki sa kanya. May utang na loob siya sa atin. Kailangan niyang makabayad sa atin. Sige na, kausapin mo na siya. Lando, ang totoo niyan, kaya kami pumunta rito para sana sabihin sa iyo na bumalik ka na sa bahay. Kahit isama mo yan si Beth, ayos lang. Dito na lang kami, Tio Emong. Maayos na kami ni Beth dito Sige na, umuwi ka na sa atin. Aampunin na rin namin yung si Beth. Ay, mali. Tatanggapin namin siya kasi asawa mo siya, di ba? Salamat na lang, Tia Melba. Pero mabuti na yung nagsasarili kami para matutunan naming tumayo sa sarili naming mga paa. Tsaka ayaw din naman ni Beth nang may kasamang ibang tao. Beth, gusto mo bang sumama sa amin? Lumipat ka sa aming bahay para hindi ka na naiinitan dito. May electric pan dun sa amin. Ampunin ka na lang namin. Ako si Beth, asawa Lando. Dito lang ako. Lando, ang totoo kasi niyan kaya kita gustong pabalikin sa bahay, dahil mahina na ako. Nahihirapan na ako magtrabaho. Kailangan ko na ng katuwang, lalo pa ngayon at nararamdaman ko na unti-unti na akong pinapahina ng aking sakit sa baga. Kaya kailangan ko ng tulong mo. May sakit kayo, Tio Emong? Kailan pa? Di ba napapansin mo na palagi akong inuubo? Tapos may lagnat pa minsan-minsan. Nagpatingin ako sa doktor at nalaman ko na may sakit ako sa baga. Hindi na daw ako pwedeng magtrabaho ng mabigat. Oo nga naman, Lando. Yun talagang dahilan. Nakakahiyaman Sana patawarin mo na ako sa mga nagawa ko sa'yo. Bumalik ka na sa bahay. Kailangan namin ng tulong mo. Kasi Tia Melba. Pakiusap. Tulungan mo kami ng tiyuemong mo. Di ba kami naman ang tumayo mga magulang mo mula nang maulila ka. Kaming nagpalaki sa iyo, kaya ngayon naman, obligasyon mo na tulungan kami. Pero kung matigas na talagang kalooban mo at hindi mo na kami mapapatawad sa mga ginawa namin sa iyo, wala na kami magagawa dyan. Pero sana, bilang anak, ay matuto kang tumanaw ng utang na loob. At saka, kung ayaw nyo na dun mismo tumira sa bahay natin, meron namang maliit na kubo doon. De yun ang gamitin nyo para magkakatabi rin tayo. Sige po, Tio Emong, Tia Melba. Pag-uusapan namin ni Beth ang bagay na yan. Sige, Lando. Maghihintay kami ng Tio Emong mo sa bahay, ha? Kausapin mo itong si Beth na doon na tumira sa amin. Maraming salamat, Lando. O sige, alis na kami. Ay, hintayin namin kayo ni Beth, na lumipat doon. Napansin ko na masayang umalis sina Tio Emong at Tia Melba. Narinig ko pa ang malakas na pag-ubo ni Tio Emong hanggang hindi nakakalabas sa bakuran ni Mang Ambo. Nang mawala na sila sa paningin ko, ay saka na ako pumasok sa aming kwarto ni Beth. Kaagad ko siyang nilapitan. Hinawakan ko ang kanyang dalawang kamay. Matamis ang ngiti sa aking labi habang nakatitig sa kanya. Nakangiti din sa akin si Beth. Sabay kaming naupo sa banig na naroon. Kailangan ako ni Tio Emong.
pinapabalik ako sa bahay nila. Gusto mo bang sumama sa akin doon? Doon ka na din titira. Sabi pa nga ni Tia Melba, ay aampunin ka rin nila bilang kanilang anak. Sama sa'yo, Beth. Ayaw ko maiwan dito. Baka bumalik multo. Huwag mo ako iwan dito, ha? Oo naman. Hindi kita iiwanan dito. Lalo pa ngayon na mayroon ang nangyari sa atin. Doon tayo titira sa maliit na kubo. Katabi ng bahay ni na Tio Emong. Mabuti na rin yon. Para hindi na tayo mangubahan. Makakaipon din tayo. Yay! Sasawa na ako, Lando! Magpapaalam lang tayo kay Mang Ambo. Tapos ay lilipat na tayo kay na Tio Emong. Ha? Sige, basta wag mo iiwan, Beth, dito. Natatakot ako sa multo eh. Parang bata na yumakap sa akin si Beth. Muli siyang humalik sa aking pisngi. Kaya naman niyakap ko na din siya. Hinaplos ko ang mahaba niyang buhok na tumatakip sa kanyang muka. Hinalikan ko siya sa labi. Matapos nun, ay pinuntahan ko na si Mang Ambo para magpaalam. Pumayag naman si Mang Ambo, pero hindi ko na kinuha ang 200 piso na ibinayad ko sa kanya para sana sa loob ng 1 buwan. Kinuha na namin ang aking mga damit at inilagay sa isang malaking plastic. Kaagad kaming lumipat kina Tio Emong. Nako, mabuti naman at hindi na kayo nagpalipas pa ng 1 araw. Lumipat agad kayo dito. Pumayag naman po si Beth na dito na nga kami tumira sa katabing kubo ng bahay ninyo. Aba, maganda iyan. Ay, sige na. Iayos nyo na doon yung mga gamit ninyo at sabay-sabay na tayong kumain ng hapunan. Mga damit ko lang naman ito, Tio Emong. Si Beth naman ay wala namang gaanong damit. Ganun ba? Sige, marami naman akong damit dito. Mga dati ko pang damit na hindi ko na maisuot ngayon kasi nga tumaba na ako. Ibibigay ko na lang kay Beth. Salamat, Tia Melba. Beth, bibigyan ka daw ng damit ni Tia Melba. Magpasalamat ka sa kanya. Salamat, Tia Melba. Beth, papasalamat sa'yo. Ayos lang yun, Beth. Mula ngayon kasi ay anak ka na rin namin kasi asawa ka ni Lando kaya iisang pamilya na tayo. Sige na, Lando. Pumunta na kayo ni Beth sa kubo. Sige po, Tia Melba. Emong, maganda talaga itong napangasawa ni Lando, ano? Kaya lang parang isip bata. Ay, oo nga eh. Napansin ko rin sa kilos at pananalita niya. Parang uto-uto eh. Magiging madali ito para sa atin. Oo nga eh. Kaya yung mga dati mong kausap na mahihilig sa laman, balikan mo na. Mamayang gabi, simulan na nating pagkakitaan itong si Beth. Sige. Ako na bahala doon. Basta ikaw na bahala kina Beth at Lando. Halina kayong dalawa. Sabay-sabay na tayong kumain. Salamat, Tia Melba. Halika na, Beth. Kumain na tayo. Busog pa, Beth. Ayaw ko kumain. Masarap ang pagkain niluto ng Chamelba mo, Beth. Sinigang na baboy. Beth, busog pa eh. Ayaw ko pa kumain. Sige. Kung ayaw mong kumain. Ikaw na lang, Lando, ang kumain. Ibibigay ko na lang kay Beth ang mga damit ko na pwede niyang maisuot. Habang kumakain ako, ay inilabas naman ni Tia Melba ang mga damit na hindi niya naisusuot. Ibinigay kay Beth, kaya naman tuwang-tuwa siya habang tinitignan ang mga damit. Kaya matapos akong kumain, ay nag-igib ako ng tubig sa poso at inilagay ko sa banyo. Naligo si Beth at matapos ay isinuot ang duster na ibinigay ni Tia Melba. Lalo siyang gumanda sa suot niya, kaya tuwang-tuwa din siya. Nang kumalat na ang dilim. Ikaw na lang muna ang manguha ng mga kalakal ngayon, Lando.
Hindi ko na kasi kayang magtulak ng kariton ngayon. Nangihina ako eh. Sige po, Tio Emong. Magpahinga na lang kayo. Mula ngayon, ay ako na maghahanap buhay para sa atin. Salamat, Lando. Talagang napakabuti mong bata. Sama ako sa'yo, Lando. Huwag mong iwan, best, dito. Natatakot ako. Baka dumating multo. Mapupuyat ka at mapapagod kapag sumama ka sa akin. Maghahanap buhay lang ako. Siya nga naman, Beth. Huwag ka nang sumama sa kanya. Kung gusto mo sasamahan na lang kita dito para hindi ka matakot. Talaga? Hindi mo ako iiwanan? Oo. Magkalapit lang naman ang bahay natin, kaya wala kang dapat na ikatakot. Oh, nakita mo na. Hindi ka naman iiwanan ni Tia Melba. Kaya huwag ka na matakot, ha? Sige, pero balik ka agad, ha? Oo, dito ka lang muna. Aalis na ako. Tia Melba, kayo nang bahala kay Beth, ha? Mamumulasin lang muna ako. Sige, Lando. Lumakad ka na at ako nang bahala sa kanya. Emong, nakausap mo na bang magiging unang customer ni Beth? Oo. Nagbigay na nga ng 1,500 piso. Sinabi ko kasi nasariwang-sariwa pa. Nandyan lang siya sa malapit na tindahan na nakatambay. Sige. At kapag nakalayo na si Lando, papasukin mo na yung customer ni Beth. Tapos doon naman tayo tatambay sa tindahan para walang istorbo sa kanilang dalawa. Itinulak ko na nga ang kariton papalayo sa aming tirahan. Nang mapadaan ako sa tindahan, ay mayroon akong nakita na isang lalaki na nakatambay doon at naninigarilyo. Nakatingin siya sa akin, pero dahil hindi ko naman siya kilala, ay hindi ko na pinansin. Tuloy-tuloy na akong umalis dahil dumidilim na, hanggang sa makarating ako sa aking ruta. Natuwa ako nang makita kong maraming nakatambak na basura sa gilid ng kalsada. Kapag ganoon kasi, ay tiyak na marami akong makukuha para mapakinabangan. Nang makalapit ako, ay kaagad kong ibinuhos ang isang malaking sako. Kumalat kaagad ang plastik at bote na kasama sa basura. Nang dadamputin ko na ang bote, ay nagulat ako nang makitang may mga paa na lumalapit sa akin. Nang tumingin ako paitaas, ay isang matandang babae pala. Naku naman, Lola! Kayo na naman pala. Muntik na mahulog ang puso ko sa sobrang kaba. Umuwi ka sa inyo ngayon na. Huwag mo nang ituloy ang paghahanap mo ng mga bote at plastik dito. Lola, kailangan ko maghanap buhay kasi mayroong sakit ang aking Tio Emong. Tsaka kailangan ko rin mag-ipon para sa amin ni Beth. Kaya naghahanap ako ng maraming kalakal. Nasa pag-anib si Beth ngayon. Kailangan niya ng tulong mo. Lola, huwag naman kayong magbiro ng ganyan. Maayos naman si Beth nang iwanan ko. Tsaka kasama niya doon ang Tia Melba ko. Kaya nga po ako nagpapakasipag dahil kay Beth. Mapabaliwala ang pagsisikap mo kapag napahamak si Beth. Kaya umuwi ka na gayon din. Sige po. Uuwi din ako mamaya. Kapag marami na akong nakuhang kalakal na maibibenta sa junk shop. Naku naman ang tigas ng ulo. Ang hinang umintindi. Bahala ka na nga sa buhay mo. Sige na po, Lola. Kayo na lang ang umuwi. At gabi na. Baka mapulmonya pa kayo. Nang mawala na nga ang matanda, ay naisip ko ang kanyang sinabi na kailangan ako ni Beth. Kaya kahit ayaw ko pang umuwi, ay nagmamadali akong itinulak ang kariton pabalik sa amin. Nang malapit na ako sa aming bahay, ay nagulat ako nang makitang tumatakbo ang lalaki na puro dugo ang muka. Halatang takot na takot siya. Bigla siyang bumangga sa aking kariton. Nang tumumba siya sa kalsada, ay nilapitan ko. Nang makita niya ang aking muka, ay parang lalo siyang natakot. Itinulak niya ako at tumakbo papalayo. Kaya naman, nagmamadali akong umuwi. Nang makita ako ni Beth, ay umiiyak na sumalubong sa akin.
Buti dating ka. Buti balik ka agad. Bakit ka umiiyak? Ano bang nangyari? May lalaki. Papasok dito. Tapos yakap niya ako. Tapos halikan ako dito. Saka dito. At dito pa. Sino lalaki yun? Buti na lang. Balik ka agad. Bugbog mo yung lalaki. Kaya takbo na siya. Tapos habol mo. Tapos balik ka na ulit. Buti dito ka na. Sige na, tumahan ka na. Nandito na ako. Oh, bakit umiiyak si Beth, Lando? Eh, kasi meron daw lalaking pumasok dito at bigla na lang siyang niyakap at hinawakan kung saan parte ng katawan niya. Kaya siya umiiyak. May loko yun ah. Sino naman kaya ang tarantadong yun? Buti balik agad, Lando. Bugbog niya yun, loko na yun. Talaga, Lando? Binugbog mo yung lalaking pumasok dito? Ha? Kasi Jamel ba? Oo, siya bugbog dun lalaki. Dudugo mukha, kaya tatakbo agad siya. Buti, balik agad, Lando. Mabuti nga at bumalik ka, Lando. Tatulungan mo si Beth. May lalaki pala na gumagawa ng kalukuhan sa kanya. Jamel ba? Akala ko ba isasamahan mo dito si Beth? Paano nakapasok dito ang lalaking yun? Kasi umalis ako. Tama, umalis ako kasi bumili ako ng gamot para sa tiyemong mo. Baka nung wala na ako, saka sumalis yung loko na yun. Ganun ho ba? Natatandaan ko ng lalaking yun. Umanda siya sa akin kapag nakita ko siyang muli. Ay, nako. Pabayaan mo na yung Lando. Nabugbog mo na siya. Wala namang masamang nangyari kay Beth, kaya pabayaan mo na lang siya. Hindi na ako kumibo. Sinakyan ko na lang ang sinasabi ni Beth. Pero nagpapasalamat ako ng lihim kung sino man ang taong yon na kamukha ko na palaging tumutulong kay Beth. Dahil sa kanya ay nakaligtas sa kapahamakan si Beth. Nang lumabas ng kubo sina Tio Emong at Tia Melba, ay sinara ko na ang pintuan. Pero narinig ko ang pag-uusap nila tungkol sa nangyari. Akala ko ba'y malayo na si Lando? Bakit bigla palang bumalik? Paano na ngayon yan? Baka bawiin ni Elmer ang perang ibinigay niya. Hindi ko na yun ibabalik. Hindi ko kasalanan kung hindi niya nakuha ang gusto niya. Bagay niya. Mabuti na lang talaga at hindi nakahalata si Lando na ibinenta natin ang asawa niya kay Elmer sa panandali ang aliw. Halika na nga. Baka marinig pa niya ang pinag-uusapan natin. Pasensya ka na, Beth, ha? Mula ngayon, ay hindi na kita iiwanang mag-isa. Oo, sama na ako kahit saan ka punta. Huwag mo na ako iiwan. Kasi baka balik multo o kaya yung pangit na yun. Tatakot, Beth. Oo, hindi na. Pangako, isasama na kita kahit saan ako pumunta. Nang sumikat ang araw ay kasama ko na si Beth para maghanap ng mga bagay na mapapakinabangan sa basurahan. Pumunta kami sa malawak na tambakan ng basura sa Payatas. Nang makarating kami roon, ay nakita namin na mayroong pinagkakaguluhan ang mga tao. Nakiusyoso kami ni Beth nang marinig namin na mayroong patay na lalaki doon. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang bangkay ng lalaki. Yun yung lalaking duguan kagabi na bumangga sa aking kariton. Nang makita siya ni Beth, ay nakita ko na nagulat din siya. Kaya bago pa siya makapagsalita, ay hinata ko na siya palayo doon. Kasi mayroon ng mga pulis na iniimbestigahan ang bangkay.
Iyon, di ba? Di ba yun ang salbahing lalaki? Oo. Siya na nga yun. Pero, paano kaya siya namatay? Nandito ka rin pala, Lando. Oh, sino naman tong magandang babae na kasama mo? Asawa ko. Ito si Beth. Asawa? Pambihira. Paano ka naman magkakaroon ng ganyang kagandang asawa isa ka lang basurero? Miss, totoo ba tong sinasabi ni Lando? Oo. Ako, Beth, asawa Lando. Kung gano'n ay totoo nga pala. Asawa ka ni Lando. Kaswerte naman ni Lando, nakakuha ng napakagandang kagaya mo. Nakita mo ba yung bangkay doon? Oo, sabi ng mga pulis. Marami daw sugat yung lalaki. Parang kinagat ng aso. Pero hindi ako naniniwalang asong bumatay doon. Baka yung aswang na gumagala dito. Pero hindi naman maniniwala ang mga pulis. Hanggat hindi nila nakikita, di ba? Kawawa lang yung tao na yon. Kilala mo ba yon? Oo nga eh. Si Elmer yun. Kumpare ng tsuemong mo. Oh, sige. Mauna na ako. Nang makalayo na si Mang Danilo, ay nakita kong nakatingin sa isang direksyon si Beth. Nang tignan ko ay nakatingin siya sa truck ng basura. Sabi niya ay may tao raw doon na nakatingin sa amin. Nang tignan ko naman ay wala naman akong nakitang tao. Maya-maya lang ay may naramdaman akong malamig na hangin na dumaan sa amin ni Beth. Parang kinilabutan ako. Naramdaman ko na parang tumatayo ang balahibo ko sa buong katawan. Pakiramdam ko kaya hindi mapakali si Beth ay mayroong mga mata na kanina pa nakatingin sa amin. Kaya hinawakan ko sa kamay si Beth. Umalis tayo dito, Beth. Oo, alis na tayo. Tatakot ako dun sa babae. Sa matingin sa akin. Doon siya kanina tapos nawala. Tapos doon ulit siya. Lilipat. Ganun ba? Meron nga din ako nararamdaman. Kaso hindi ko makita. Kaya umalis na tayo rito. Pero, ibenta muna natin sa junk shop itong mga nakuha nating mga kalakal. Sige, tapos uwi tayo ha. Sasakit balat ko eh. Init araw. Pupula na oh. Tingnan mo. Sasakit na balat, Beth. Sige, umuwi na tayo. Nang makarating nga kami sa junk shop para ibenta ang aming mga nakuhang kalakal, ay nakita ko na naroon si Tio Emong. Napansin ko na bahagya siyang nagulat nang makita kami. Pero kaagad din siyang nakabawi at ngumiti sa akin. Kaagad ding lumapit at inakbayan kami ni Beth. Parang Jimmy, heto ang anak ko. Napakasipag, di ba? At ito naman ang asawa niyang si Beth. Napakaganda, hindi ba? Tama ka nga, paring Emong. Masipag yung anak mo at maganda rin ang asawa niya. Pwedeng-pwede nga, paring Emong. Anong pwedeng-pwede namang, Jimmy? Pwedeng-pwede ka na ngang mag-asawa. Kasi matyaga ka sa pamumulot ng mga pwedeng pakinabangan sa basura. Oo. Kailangan kasi. Siya nga pala, Tio Emong. Kumpare niyo daw yata yung natagpo ang patay sa tambakan. Elmer daw ang pangalan nun. Sabi ni Mang Danilo. Oo. Doon nga ako galing kanina, nagmabalitaan ko na patay na siya. Ay tapos dumaan ako dito kay parang Jimmy para makipagkwentuhan. Pinatay siya ng aswang. Pabuti nga sa kanya. Yung mga ganong klase ng tao, dapat lang talaga sa kanya ang ganon. Nando, tigilan mo magsasalita ng di maganda sa taong namatay. Baka mayroong makarinig sa iyo at baka ikaw pa ang mapagbintangan sa nangyari sa kanya. Oo nga naman, Lando. Kahit galit ka sa isang tao, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. Baka maging suspect ka sa nangyari sa kanya.
Kawawa naman ang kasawa mo. Walang magpapantay. Maganda pa naman. Sige po. Pakitimbang na lang itong mga kalakal ko para makauwi na kami. Siya, sige. Si Lito na ang mahalang magtimbang dyan. Basta ilagay mo na lang ng ilagay dyan sa timbangan ng mga kalakal mo. Matapos naming matimbang ang lahat ng mga kalakal, ay umuwi na kami ni Beth. Bumili ako ng pagkain, pero ako lang ang kumain ng tanghalian. Sabi ni Beth ay hindi siya nagugutom. Busog pa daw siya kaya natulog na lang siya. Makalipas ang mahabang oras ay nagising si Beth. Papadilim na yon, kaya gaya ng dati ay parang hindi na naman siya mapakali. Naiinita na naman siya ng sobra, kaya pumunta siya sa banyo at nagbabad na naman sa tubig. Maya-maya lang ay nakarinig ako ng kalabog mula sa likuran ng banyo. Isang lalaking nakasombrerong itim ang sinasalakay ng malaking asong itim. Nang maalis ang sombrero, ay nalaman kong si Mang Danilo yon. Mang Danilo, anong ginagawa mo dyan? Lando, akala ko kasi ikaw ang naliligo sa banyo. Kaya kakatupin ko sana kaso sinalakay ako nitong malaking asong to eh. Aswang yata to. Sinungaling ka! Masama ang tangka mo kay Beth. Namboboso ka habang naliligo siya. Bastos ka! Dapat sa'yo'y mamatay! Walang hiya kang aswang. Kalangan mo ako! Lando, tulungan mo ako! Lando, natakot ako. Laki aso. Alis mo ako dito. Oo, Beth. Halika na. Pumasok na tayo sa kubo. Walang hiya ka, Mang Danilo. Akala ko'y nagmamalasakit ka sa amin ni Beth. Isa ka rin pala sa mang-iinteres sa asawa ko. Patawarin mo ako, Lando. Natokso lang talaga ako sa ganda ng kasama mo, kaya lihim akong nagbantay. Gusto ko lang namang makita ang pungkatawan niya. Wala naman akong balak na pasukin siya sa banyo. Sinungaling! Papasok ka na kung hindi kita sinalakay. Tatapusin ko ang mga hangal na kagaya mo, Danilo! Walang hiya ka, kaswang ka. Layuan mo ako! Nagpilit na tumakbo si Mang Danilo palayo sa aswang, pero hinabol siya ng aswang. Napilitan kaming sumunod ni Beth sa kanya. Patuloy siyang sumisigaw at humihingi ng tulong, kaya ang mga taong nakarinig ay kaagad siyang tinulungan. Kaya nga lang, ay nakagat na siya sa leeg ng aswang bago pa dumating ang mga taong tutulong sa kanya. Bago siya malagutan ng hininga, ay sinabi pa niya sa mga taong naroon na aswang ang pumatay sa kanya. Kaya naman sa galit ng mga tao, ay patuloy na hinanap sa paligid ang aswang. Kami naman ni Beth ay bumalik na sa aming kubo. Naabutan naming naroon sa harapan ng kubo sina Tio Emong at Tia Melba. Anong nangyari? Bakit nagkakagulo yung mga tao? May sumalakay na aswang, Tio Emong. Ha? Si Mang Danilo ang nabiktima. Patay na siya. Patay na ba si Danilo? Oo, Tia Melba. Nandun ang bangkay niya malapit sa kanto. Doon siya inabutan ng aswang eh. Nakiusyoso nga kami. Kaya ngayon lang kami nakauwi. Salbahe tao. Papatay ng malaking aso. Buti nga, papatay siya. Natakot ako eh. Kaya, hiyaya ko na Lando. Kakatakot yun. Emong, halika nga. Tingnan nga natin si Danilo. Hindi ka ba lalabas ngayong gabi? Para makalakalandо. Hindi na muna, Tio Emong. Nakita niyo naman ang nangyari kay Mang Danilo. Pinatay siya ng aswang. Ayoko namang mapare sa kanya, no? Tsaka natatakot na mag-isa si Beth. Ay, ganun ba? Ay, sige. Halika na, Melba. Puntahan nga natin si Danilo. Makiusyoso tayo sa nangyari sa kanya. Nang makaalis na sina Tio Emong at Tia Melba, ay pumasok na kami sa kubo. Isinara kong mabuti ang pintuan at bintana ng kubo. Nahiga kami ni Beth. Malalim na ang gabi nang mapabalikwas ako. Naramdaman ko na wala na si Beth sa tabi ko, kaya kaagad akong dumilat.
Natiyak kong wala nga siya sa loob ng kubo nang makita kong nakaawang ang pintuan. Kaya kaagad kong dinampot ang mahabang itak at lumabas ako ng kubo. Napansin ko na maliwanag ang buwan, kaya hinanap ko sa paligid si Beth. Hanggang makita ko siyang nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Medyo malayo na sa aming kubo. May katabi siyang lalaki. Kahit kinakabahan ako, ay nilapitan ko sila. Beth! Anong ginagawa mo dito? Kakain ako nito pa sa lubong mo. Teka, bakit? Dalawa kayo, Lando? Ikaw, Lando. Tapos ito rin katabi, Lando din. Bakit dalawa kayo? Sino ka? Bakit ginagaya mo mukha ko? Kung may binabala kang masama kay Beth, huwag mo nang ituloy. Ipaglalaban ko siya ng patayan. Wala akong masamang balak sa kanya. Hindi ko siya magagawang saktan. Kasi apo ko siya. Apo? Paano mo siya magiging apo? Halos magkasing tanda lang tayo. Hindi ko nga alam kung paano mo nagawang kopyahin ang itsura ko eh. Beth, lumapit ka sa akin at lumayo ka sa impostor na yan. Teka, ikaw din to. May itak ikaw? Galit ka? Siya naman may pasalubong sa akin. Natatakot ako sa'yo. May itak ako kasi hindi ko kilala kung sino yung gumagaya sa itsura ko. Hindi ko siya kakambal. Maniwala ka sa akin. Ako lang ang talagang nagmamalasakit sa'yo. Kagaya mo ay nagmamalasakit din ako sa kanya. Hindi Beth ang tunay niyang pangalan, kundi Alicia. Nagkaganyan siya nang tamaan ng malaking bato sa ulo nang minsang mapalaban sa mga tao. Nawala ang kanyang memorya at naging isip bata. Kahit akong lola niya ay hindi niya kilala. Bakit parang alam na alam mo ang nangyari sa kanya? Sino ka ba talaga? Bakit ginagaya mo ang itsura ko? Nagtago sa likuran ni Beth ang lalaking gumagaya sa itsura ko. Hindi ko naman siya magawang salakayin. Baka kasi tamaan ng itak si Beth. Kaya kahit nag-aalala na ako, ay pilit pa rin akong nagpipigil. Maya-maya ay lumantad na ang nasa likuran ni Beth. Siya ang matandang babae na palagi kong nakikita kapag nangangalakal ako sa gabi. Nang makita rin ni Beth ang itsura ng matanda, ay kaagad siyang natakot. Lumapit siya sa akin at nagtago sa likuran ko. Siyang multo na humahabol sa akin. Tatakot ako sa kanya, Lando. Huwag mo ako bibigay sa kanya. Lola? Kayo ang gumagaya sa itsura ko? Pero bakit kailangan ninyong lukohin si Beth? Kagaya ng sinabi ko sa iyo, nagmamalasakit lang ako sa kanya kasi apo ko siya. Ikaw lang ang pinagtitiwalaan niya. Kaya para makalapit ako sa kanya at mapakain siya tuwing nagugutom siya, ay ginagaya kong anyo mo. Dahil pati sa akin ay natatakot siya. Kaya pala sabi niya minsan na kaaalis ko lang, ay babalik na agad ako. Ganon nga ang ginagawa ko. Sumasalisi ako kapag umaalis ka para hindi siya mamatay sa gutom. Hindi kasi tatanggapin ng sikmura niya ang ibang pagkain. Kaya dinadalhan ko siya kapag meron akong pagkakataon. Kayo din bang tumulong sa kanya ng pasukin ng Elmer na yon? Kayo din ang sumalakay kay Mang Danilo? Oo, ako nga ang may gawa doon. Pasalamat ka at nagmalasakit ka sa aking apo. Kung hindi, ay tiyak nakaparis ka na din nila. Minahal ko na si Beth. Mula pa ng unang pagkakataong tinulungan ko siya. Lahat ay gagawin ko para protektahan siya. Pero hanggang saan mo makakayang ipaglaban ang aking apo? Hanggang kamatayan po. Kaya kong itaya ang buhay ko para sa kanya. Kagaya ngayon, lakas loob akong humarap sa inyo at inamin ang aking hangarin kay Beth. Kahit alam kong
aswang kayo. At makakaya niyo akong patayin. Hindi ko yan gagawin sa iyo dahil gusto ka ng apo ko. Kagaya ng sinabi ko, nandito lang ako para bantayan at alagaan siya. Ay, kaya lang ay dumarami na ang mga lalaking nagkaka-interes sa kanya. Nag-aalala ko na may masamang mangyari sa kanya lalo pa ngayong wala ang kanyang memorya. Handa po akong bantayan siya, Lola. Bebang ang pangalan ko at siya ang aking apo na si Alicia. Alicia? Ako, Alicia? Oo, apo. Ikaw si Alicia. Hindi ako Alicia. Ako Beth, asawa Lando. Lando, alis na tayo dito. Natakot ako sa kanya. Multo siya. Sige na, Lando. Umalis na kayo bago pa mag-iskandalo yang si Alicia o Beth. Baka may mga tao pang makarinig ng pag-uusap natin. Magiging delikado yon para sa kanya. Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po si Beth. Bantayan mo rin ang mga tiyo Emong mo at Tia Belba. Sila ang nagpapasok kay Elmer sa kubo nyo. Nagbayad nyo sa kanila para napastaganin ang aking apo. Mabuti na lang. Dumating ako kaya nakaligtas si Beth. Opo. Ako na pong bahala sa kanila. Matutulog na po kami ni Beth. Mag-iingat din kayo palagi. Paatras na lumayo si Aling Bebang. Kaagad siyang naglaho sa dilim. Kaya naman, nang makapasok nga kami sa kubo, ay kaagad kong sinara yun. Nang mahiga na kami ni Beth, ay saka ako kinabahan. Naisip ko na kung aswang pala ang Lola Bebang niya, ibig sabihin ay aswang din siya. Ang pagkaing ibinibigay pala sa kanya ni Aling Bebang ay atay at puso ng tao. Kaya pala madalas niyang sabihin na busog siya at hindi nakakain ng pagkaing binibili ko. Bigla akong nakaramdam ng takot. Naiisip ko na baka sumpungin ng pagkaaswang si Beth at kagatin ako habang natutulog. Bakit titingin ka sa akin ganyan, ha? Gagandahan ka sa akin, no? Oo naman. Maganda ka naman kasi talaga. Ganda-ganda ba talaga ako? Kaya pala ganyan tingin mo eh. Sige na, lika na, yakap mo ko. Yakap mo ko. Oo, sige. Matulog ka na. Mamaya, yayakapin kita. Ngayon na. Sige, iiyak, Beth. Oo, sige na. Yayakapin na kita. Huwag ka nang umiyak, ha? Malalim na ang gabi. Yehey! Lika na! Yakap mo na, Beth! Tapos, gawin mo ulit yung gawa natin dati. Di ba? Di ba sabi mo, Beth, asawa Lando? Yung ginawa natin dati? Naku, kasi baka... Iiyak ako malakas. Gusto ko, ikaw lang yakap sa akin. Ayaw ko sa iba. Sige na. Kahit nag-aalangan ako, ay ginawa ko pa rin kung ano ang gusto niya para hindi na lang siya mag-iskandalo. Kaya matapos ang mainit na sandali, ay nakatulog na kami ni Beth. Kinabukasan ay mataas na ang araw nang kami ay magising. Nang lumabas ako ng kubo, ay nakita kong kausap ni Tiyo Emong si Mang Jimmy at may kasama pa na 2 lalaki na mga tauhan din ni Mang Jimmy. Kahit maaga pa, ay nag-iinuman na sila. Nang makita nila ako, ay kaagad akong tinawag ni Tiyo Emong. Lando! Lando! Halika dito. Samahan mo kami ni paring Jimmy na uminom. Tiyo Emong, akala ko ba'y mahina ang katawan ninyo? May sakit kayo?
Bakit ngayon ay umiinom na kayo? Ang aga-aga pa. Oo nga. Oo nga, may sakit nga ako. Kaya lagi, hindi ko matanggal ito si paring Jimmy. Birthday niya ngayon. Tsaka naman, Lando. Nakikisama lang ang tsuebong mo. Kaya alika na. Samahan mo kami dito. Pasensya na, Mang Jimmy. Masyado pang maaga para mag-inom. Hindi pa ako nag-aalmusal eh. Ay, eto nga, ang dami naman na pwedeng makain dito. Nagpaluto pa ako ng mga pulutan kay Maring Melba. Kahit maghapon pa tayo mag-inuman ay pwede. Marami akong pambili ng alak. Oo nga naman, Lando. Hihiyain mo ba si Tio Emong mo? Pasensya na, Tia Melba. Hindi talaga ako umiinom eh. Alam niyo naman yan. Aalis ka na ba? O balik ka na? Hindi pa ako umaalis. Halika na. Sama na Beth sa'yo. Sige, tayo na. Emong, pasensya na pero ayaw ko talagang uminom eh. Aalis na kami ni Beth. Ay, sige. Kung ayaw mo wala akong magagawa. Sige, paring Emong. Tayo na lang ang magpakasaya ngayong birthday ko. Saka pala, etong 5,000 para sa'yo. Bayad ko yan sa napag-usapan natin. Ay, salamat pare. Malaking tulong ito sa amin ni Melba. Malaking tulong din ang pagbabalik dito ni Lando. Narinig ko pa ang huling sinabi ni Tio Emong. Kaya natuwa ako kahit konti. Kasi ngayon ay naririnig ko nang nagpapasalamat sila ni Tia Melba. Sa tuwing lalabas kasi ako para manguha ng kalakal, ang kalahati sa napagbebentahan kong yon ay ibinibigay ko sa kanila. Kasi nga ay hindi naman ako gaanong gumagastos sa amin ni Beth. Nang makarating kami sa tindahan, ay bumili ako ng pandesal at nagpatimpla ng kape. Doon ko na rin yun kinain. Nagulat ako nang bigla ay humawak sa aking braso si Beth. Nakatingin sa iisang direksyon. Nang tignan ko ang direksyong tinitignan niya, ay nakita kong naroon si Aling Bebang. Kaya kaagad akong lumapit. Isinama ko na rin si Beth, kahit na natatakot siya. Multo siya, Lando. Tatakot ako. Huwag ka matakot sa kanya. Hindi ka niya sasaktan. Siya ang lola mo. Lola? Anong lola? Bale, anak niya ang nanay mo. Kaya lola mo siya. Pabayaan mo na siya, Lando. Kahit anong paliwanag mo ay hindi niya maiintindihan. Siguro ay panahon na lang ang makakapagsabi kung kailan siya magbabalik sa normal. Sa ngayon ay pagtiyagaan mo muna ang pagiging isip bata niya. Oo nga po eh. Siya nga po pala. Bakit yun nandito? Mula pa kaninang umaga, tulog pa kayo ay nagmamasid na ako sa lugar niyo. May mga lalaking nag-iinuman doon. Sa pakiramdam ko ay hindi sila gagawa ng maganda. Ang mga tingin nila kay Beth kahina-hinala. Kung ganon, ay ano pong dapat kong gawin? Huwag na muna kayong umuwi ni Beth. Magpalipas na lang kayo ng oras sa ibang lugar. Kapag umalis na ang mga lalaking yon o kaya ay nalasing na, saka na lang kayo umuwi. Hindi ko talaga gusto ang mga kilos nila. Hindi po kaya nagkakamali lang kayo ng hinala? Malakas ang pakiramdam ng mga kagaya ko, Lando. Mapaghinala kami at kadalasan ay nagkakatotoo ang aming mga iniisip sa mga taong nasa paligid namin. Kahit ang mga tiyuhin mo, masama ang hinala ko sa kanila. Pakiramdam ko ay parang hindi ligtas si Beth sa kanila. Opo, alam ko yun. Dahil si Elmer na yun ang pumasok sa kubo. Alam kong kasabot sila nun. Pero pinalampas ko. Kasi alam kong may sakit siya. Pero sa susunod, hindi ko na sila patatawarin. Ako mismo ang papatay sa kanila kapag may nangyaring masama sa apo ko. Sige po.
Doon lang kami magpapalipas ng maghapon sa inuupahan kong kwarto. Sa bahay ni Mang Ambo. Sige, mag-iingat kayo. Palagi rin naman akong nakasubaybay sa inyo. Nang makaalis na si Aling Bebang, ay umalis na rin kami ni Beth sa lugar na yon. Dumiretso kami sa inuupahan kong kwarto ni Mang Ambo. Napangiti si Mang Ambo nang makita kami. Noon ay nagpapakain siya ng mga alaga niyang manok na nakatali malapit sa inuupahan kong kwarto. Kaagad siyang lumapit sa amin habang hawak pa ang isang panabong na manok. Sabi ko na nga ba't babalik ka rin dito eh. Hindi kayo makakatagal doon sa mga tiyuhin mo dahil sa ugali ng mag-asawang yon. Oo nga po, Mang Ambo. Pinag-iisipan ko nga na muli na lang bumalik dito. Wala namang problema, Lando. Hindi mo naman binawi ang ibinigay mong upa sa akin, di ba? Kaya may karapatan ka pa rin tumira dyan. Sige, Mang Ambo. Dito na lang muna kami ni Beth. Ngayon kasi maraming tao ron kina Tio Emong. Nagiinuman sila. Pinipilit akong uminom. Hindi naman ako umiinom. Kaya umalis na lang kami. Ganun ba? Alam mo naman ang utak ng Tio Emong mo. Ugaling mahirap maintindihan. Mabuti nga at pinalaki ka pa niya kahit hindi ka naman niya kaano-ano. Yun lang ang dapat mong ipagpasalamat sa kanya. Ano pong hindi ka ano-ano? Kapatid po niyang itay ko. Hindi sila magkapatid. Magkaibigan silang matalik. Namatay ang itay mo nang ipagtanggol sa rambulan si Emong. Kaya bilang ganti niya sa pagliligtas ng tatay mo sa buhay niya, ay pinalaki ka niya. Kasi ang inay mo ay namatay din sa sakit. Labis na dinamdam ang pagkamatay ng tatay mo. Totoo bang sinasabi ninyo, Mang Ambo? Oo naman, Lando. Alam ko ang lahat ng tungkol sa'yo. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit ganun sila sa'yo. Kaya pala ganun sila sa akin. Mula sa akin pagkabata, hindi ko naramdaman na minahal nila ako. Puro sakit ng katawan at sakit ng kalooban ang aking naranasan sa kanila. Lalo na kay Jamel ba? Kahit gumawa ako ng tama ay mali pa din. May mga pagkakataong dumarating sa ating buhay ang matitinding pagsubok. Mga bagay na kahit gusto mong itama, ay kagad ka mawawala ng pag-asa. Nauuna kasi ang takot na dulot ng mahinang kaisipan na kahit gusto mo nang gawin ay hindi mo na lang itutuloy dahil sa negatibong kaisipan na hindi mo kaya. Yun ay dahil sa utang na loob. Tama kayo, Mang Ambo. Ganun nga nangyari. Kaya kahit anong ginagawa nila sa akin, pinapalampas ko na lang. Kung ano mang pinag-uusapan natin, yun ang panibalaan mo. Dahil yun ang totoo. Kaya sa susunod, huwag ka nang magpapi sa kanila. Gawin mo ang tama para sa inyo ni Ben. Nang makaalis si Mang Ambo, ay pumasok na kami ni Beth sa loob ng kwarto. Nang makita ni Beth ang mga nakalatag na karton doon, ay kaagad siyang nahiga. Kagaya ng dati, ay nakaramdam na naman siya ng antok. Tuwing matutulog naman siya, ay gusto niya nakatabi din ako. Paano nga, ay gusto niya na ginagawang unan ang aking braso. Kaya kapag ganoong pagkakataon, ay nakakatulog na rin ako. Hanggang sa lumipas ang mahabang oras, madilim na nang magising kami ni Beth. Paano ay may 4 na lalaking pumasok sa aming kwarto. Nakabonet ang mga yon. Nakasuot din ng mga jacket ang mga yon. May mga hawak na pamalo na 2x2. Sino kayo?
Anong kailangan nyo sa amin? Ihiramin ko lang ang asawa mo. Matagal na akong nagnanasa sa kagandahan niya eh. Huwag ninyong sasaktan ang asawa ko! Magkakamatayin tayo! Huwag ka na pumarang. Ibabalik din naman namin sa iyo pagkatapos namin gamitin. Kung matigas ang ulo mo, masasaktan ka lang. Lando, huwag mo ako bigay sa kanila. Tatakot ako. Kunin niyo ang babae at itali niyang si Lando. Alam kong hindi na makukuha sa pakiusap ang mga kaharap ko. Kaya kaagad kong tinadyakan ng unang lalaking lumapit sa amin. Sinuntok ko ang ikalawa, pero hindi ko nagawang ilagan ang ikatlo. Binayo niya ako ng 2x2 sa sikmura. Napaluhod ako. 2 beses pa akong pinalo sa balikat, kaya tuluyan akong nanghina. Kaagad na kumilos ang iba pang naroon. Inilagay sa likod ko ang 2 kong kamay at saka iginapos. Sinuntok pa ako sa sikmura ng isa, kaya namimilipit akong bumagsak sa kariton. Kinuha nila si Beth. Lando, tulong! Ayaw ko sama sa kanila! Huwag niyo ako sama! Saan nyo dadalhin si Beth? Ibalik nyo siya sa akin! Yan ka lang! Ibabalik ko rin ang asawa mo pagkatapos ng 2 araw. Mga ayop talaga kayo! Ibalik ninyo si Beth! Tulong! Nang makaalis na ang mga lalaking dumukot kay Beth, ay nagpumilit akong makawala. Pero hindi ko makalag ang mahigpit na nakatali sa aking kamay. Maya-maya ay muling bumukas ang pintuan ng kwarto. Pumasok doon si Mang Ambo. Kaagad niyang inalis ang tali sa aking mga kamay. Sino mga lalaking yun, Lando? Bakit nila dinukot si Beth? Hindi ko alam, Mang Ambo. Kailangan ko silang sundan para malaman kung saan nila dinala si Beth. Baka mapahamak siya. Sige na, lumakad kita. Baka hindi pa sila gaanong nakakalayo. Tulungan mo ang asawa mo. Teka, parang narinig ko na doon nila dadalhin sa bodega ni Jimmy. Maraming salamat, Mang Ambo. Mga walang iya sila. Sigurado akong kasabot din nila si Joemong. Kasi ang mga boses nila, pamilyar sa akin. Nagmamadali nga akong lumabas ng kwarto. Tumakbo sa kalsada at tinanaw ang magkabilang direksyon. Hindi ko na sila nakita, kaya sinunod ko na lang ang sinabi ni Mang Ambo. Nagmamadali akong pumunta sa malawak na junk shop ni Mang Jimmy. Nang makita ko ang tubo, ay kinuha ko yon. Habang nagmamasid sa paligid. Tahimik na tahimik sa lugar, kaya maingat akong kumilos. Nagtago sa kamada ng mga nakasakong bote. Nagulat ako nang maramdaman ko ang malamig na hangin na nagpapatayo sa aking mga balahibo. Alam kong kagagawan yon ni Aling Bebang. Nang umangil siya, ay alam ko na galit siya sa akin dahil sa naging kapabayaan ko. Kaagad akong umiyak. Aling Bebang! Alam ko nasa paligid lang kayo. Pero wag po kayo magagalit sa akin. Ginawa ko naman lahat para ipagtanggol si Beth. Kaso marami po sila. Wala po ako nagawa. Huwag kang umiyak na parang bata. Magpakalalaki ka. Kumilos na tayo bago mahuli ang lahat. Sa bodega na yan dinala nila si Beth. Tayo na! Sige po. Hindi ko talaga sila mapapatawad. Umanda sila sa akin. Maghiwalay tayo. Doon ka sa kabila dumaan. At ako naman dito. Sumang-ayon naman ako kay Aling Bebang. Maingat akong nakapasok sa pintuan. Kaagad ko nang narinig ang malakas na boses ni Beth. Narinig ko rin ang boses ng mga lalaking nagtatawanan. Nang makalapit ako, ay nakita ko na wala na silang mga bonet.
Tama nga ang hinala ko. Kaya pamilyar sa akin ang mga boses nila. Sina Tio Emong at Mang Jimmy. Kasama ang 2 tauhan niya ang dumukot kay Beth. Ang lalo ko pang ikinabigla ay naroon rin si Tia Melba. Ikaw, Tia Melba, at yung Emong Nilado. Kayo, kasama ng masasamang lalaking to. Bakit? Oo, kami nga. Dahil ibinenta ka na namin dito kay paring Jimmy sa halagang 10,000 piso. Mula ngayon ay siya nang magiging asawa mo. Ayaw ko. Ako, Beth, asawa Lando. Mas marami akong pera kaysa kay Lando. Kaya sa akin ka na mula ngayon. Paliligayahin kita. Ayaw ko. Huwag mo ako hawakan. Kakagating kita. Ay ka! Walang hiya ka! Gusto mo bang masaktan, ha? Sinampal ni Mang Jimmy si Beth. Nabiling ang mukha ni Beth. Bumagsak siya at tumama ang kanyang ulo sa mga nakakamadang sako ng mga bote at garapa. Kaagad na nagdugo ang ulo ni Beth. Nakita ko na hinaplos pa niya ang kanyang noo habang pinagmamasdan ang dugo. Tapos ay nahilo siya, kaya hindi na kaagad nakatayo. Kaya hindi na ako nakatiis. Lumabas na ako sa pinagtataguan ko. Sa galit ko ay nawala na ang paggalang ko sa mga taong nagpalaki sa akin. Emong! Melba! Napakasama ninyo! Buong akala ko ay nagbago na kayo nang pabalikin ninyo kami ni Beth sa bahay ninyo. Akala ko ay totoo kang may sakit. Puro kasinungalingan lang pala ang lahat ng yon. Dahil ang totoo ay gusto ninyong pagkakitaan ng asawa ko. Hoy, Lando! Pasalamat ka nga at dahil kay Beth, makakabawi ka ng utang na loob sa amin! Saka itong 10,000. Kulang pa ito sa ginawa kong pagpapalaki sa'yo. Kung mayroong dapat magbayad ng utang na loob, ikaw yon, Emong! Dahil namatay ang itay ko dahil sa'yo! Kung hindi ka iniligtas, baka wala ka na ngayon! Oh, saan mo nalaman yan? Hindi na mahalaga kung kanino ko nalaman. Kaya pala impyerno naging buhay ko sa inyo habang lumalaki ako! Amanos lang tayo! Sa ginawa ninyong ito sa asawa ko, tiyak na makukulong kayo! Hindi mo magagawa yan dahil ngayong gabi, mamamatay ka na. Bukas ay nasa tambakan na ang iyong bangkay. Sige, pare. Kayo nang bahalang mag-repeat dyan kay Lando. Ako naman ay magpapakaligaya sa katawan nitong si Beth. Sige pare, enjoy yourself. Sa iyo na siya, buong buo. Magawalang iya kayo! Ang mga katawan niyo ang dapat na itapon sa dump site! Mga hanggan! Ha? Ang aswang! Narito din ang aswang! Buisit! Bakit nakapasok dito ang aswang? Mokmok! London! Ano pang tinatagat-tagat niyo dyan? Manatan niyo na ang aswang! Susugod na sana ako nang biglang maglabas ng baril ang mga tauhan ni Mang Jimmy. Mga kalibre 38 ang hawak ng mga yon. Kaagad nilang pinaputukan si Aling Bebang, na kaagad namang nakailag at nakapagtago. Isa naman ang bumaril sa akin. Nagtago naman ako sa kamada ng mga nakasakong tanso. Umikot ako sa kabilang bahagi nang makita kong papunta na sa akin ang isang lalaki na may hawak na baril. Tumakbo ako sa kabilang kamada ng mga aluminum, kaya nang sundan ako ng lalaki doon, ay kaagad ko siyang pinalo ng tubo sa kamay. Nang mabitiwan niya ang baril, ay pinalo ko sa mukha. Nahilo siya at napasandal sa nakakamadang sako ng aluminum. Noon dumating si Tio Emong na may hawak ding baril. Binaril niya ako, pero kaagad akong umiwas, kaya ang lalaki ang tinamaan niya. Kung alam ko lang na darating ang araw na tayo rin ang magkakabanggaan,
Sana'y hindi na kita pinalaki. Kung pinalaki mo lang ako ng maayos, kung pinahalagahan mo lang ang mga mabubuting ginawa ko sa inyo ni Tia Melba, kung hindi ninyo ginawa ang katarantaduang ito, hindi masisira ang respeto ko sa inyo. Hindi siguro tayo aabot sa ganito. Kung ganon, mamamatay ka rin ngayong gabi. Susunod ka na sa mga magulang mo. Hanggang hindi pa tapos ang laban, hindi mo pwedeng sabihin yan. Tingnan natin kung kanino papanig ang swerte ngayong gabi. Hambog! Tagtarin kita ng bala eh! Ha! Ikaw ang mamamatay! Yeah! Nagpalitan kami ng putok ng baril ni Tio Emong. Palibhas ay hindi naman talaga ako marunong humawak ng baril, ay kinalabit ko lang yon ng sunod-sunod habang nakatutok sa kanya. Kung saan-saan lang tumama ang aking bala hanggang sa maubusan ako ng bala. Natuwa naman si Tio Emong nang malaman niya na wala na akong bala. Unti-unti na siyang humakbang palapit sa akin. Pero natigilan siya nang marinig ang malakas na sigaw ni Tia Melba. Kaya sa halip na puntahan ako, ay binalikan niya si Tia Melba. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Yung tauhan ni paring Jimmy, patay na. Pinatay siya ng aswang. Dito ka lang sa tabi ko. Nasa paligid lang ang aswang na yon. Ano bang oras ay sasalakay siya? Natatakot na ba kayong mamatay? Hindi ba kayo na rin ang humanap ng kamatayan nyo? Huwag mo akong takutin, aswang. Hindi ka sasantuin itong baril ko. Lumabas ka! Lumabas ka sa pinagtataguan mo! Ang sarap niyong panoorin habang hindi na malaman ang gagawin. Isinara ko na ang lahat ng pintuan ng bodega na ito, kaya hindi na kayo makakatakas. Anong gagawin natin ngayon, Emong? Sarado ng pintuan ng bodega. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang lalayo sa akin. Akong bahala sa'yo. Akong bahala! Nang makita ko na hindi na makaalis sa isang sulok, sina Tio Emong at Tia Melba, ay binalikan ko si Beth. Nagulat ako nang makitang natatakot si Mang Jimmy habang unti-unting umaatras. Nakatayo sa harapan niya si Beth. Halata ang galit sa mukha. Nanlilisik ang mga mata. Nagtatagis ang mga ngipin dahil sa matinding galit. Unti-unting humahakbang palapit kay Mang Jimmy. Lapastangan ka! Wala kang galang sa mga babae! Hindi kita binigyan ng pahintulot na hawakan ng aking katawan! Bakit parang ibang tao ka na? Hindi na ikaw si Beth! Hindi ako si Beth! Alicia ang pangalan ko! Pagbabayaran mo ang ginawa mong pananakit sa akin! Dumugo ang ulo ko dahil sa'yo! Huwag! Maawa ka sa akin! Sila pa rin kayo mga may kasalanan! Ibinenta ka lang nila sa akin! Lapastangan ka! Mamamatay ka! Hindi na ako makalabas sa pinagtataguan ko. Napapalunok na lang ako dahil nakita ko na napakalupit pala ni Beth. Walang awa niyang pinatay si Mang Jimmy. Talagang ibang-iba na siya sa kilos at pananalita. Naisip ko na nagbalik na nga ang dati niyang memorya nang mabagok ang ulo niya sa kamada ng mga garapa. Kaya alam na niya ang tunay niyang pangalan. Nang marinig niya ang malakas na pag-angil ni Aling Bebang, ay kaagad siyang nagtungo sa direksyon nito. Hindi ko naman napigilan ang aking sarili na sumunod. Habang papalapit ako, ay narinig ko pa ang malalakas na angil ni Aling Bebang at ang malalakas na putok ng baril ni Tio Emong hanggang sa mawalan yon ng bala. Ngayong wala ka ng armas, paano na ngayon yan?
Oh, huwag ka lalapit sa amin! May pamalo ako! Hindi ako natatakot sa'yo! Lalabanan kita! Lola Bebang! Bakit pinagtatagal niyo pa ang buhay ng mga yan? Alicia, abay magaling ka na pala. Nakilala mo na ako eh. Mabuti naman kung ganon. Bakit, Lola Bebang? Nagkasakit ba ako? Oo, ilang buwan na din ang nakakaraan. Nawalan ka ng memorya. Mahabang kwento, saka ko na ipaliliwanag sa'yo. Tapusin na natin ang mga hangal na to na siya nag-ampon kunwari sa'yo para ibenta ka lang pala sa mga lalaki naghahanap ng panandaliang aliw. Mga walang hiya kayo! Sinamantala niyo pala ang pagkawala ng aking memorya, ha? Hindi ko kayo mapapatawad! Parang awang mo na, Beth. Huwag mo kaming patayin. Eto pa naman ang 10,000. Ibibigay ko to sa'yo kung gusto mo. Oh, eto na. Makukuha ko din naman yan kapag patay ka na! Pero Beth, kasi... Huwag ka magbabakaawa sa mga aswang na yan, Melba. Hindi ka rin nila pakikinggan. Wala sila mga puso. Hindi sila marunong maawa. Tama ang sinabi mo! Ganon nga kami sa mga taong kagaya nyo na wala rin mga konsensya! Dapat kayong mawala! Magkasabay na sumalakay sina Aling Bebang at Beth. Walang nagawa ang panlaban ni na Tio Emong at Tia Melba. Habang lumalaban sila, ay lalong nagagalit ang mga aswang. Nakita ko kung paano sila pinahirapan ng mga aswang habang bumabaon sa kanilang mga katawan at muka ang matutulis na kuko ng mga yon. Nang gumagapang na sila pareho, habang umaagos ang kanilang mga dugo sa sahig at wala nang kakayahang lumaban, ay sakalang sila kinagat sa lieg ng mga aswang. Halos sabay lang silang namatay. Noon ako lumabas sa aking pinagtataguan. Impit na tumulo ang aking luha sa sinapit ni na Tio Emong at Tia Melba. Noon ko nabitawan ang hawak kong tubo. Mayroon pa palang natitirang isa! Walang dapat na lumabas ang buhay dito! Kung hindi tayong dalawa lang, Lola Bebang! Tumigil ka, Alicia! Huwag mo siyang sasaktan! Lola Bebang, nakita niyo na tayo! Kilala na tayo ng lalaking ito! Kaya para sa ating kaligtasan ay tatapusin ko na ito! Beth! Hindi mo na ba ako natatandaan? Hindi mo na ba ako kilala? Alicia ang pangalan ko! Hindi kita kilala! Sino ka ba? Ako si Lando. Asawa mo. Ilang buwan na tayo nagsasama. Hangal! Sinamantala mo ang kahinaan ko at kawalan ng aking memorya? Papatayin kita! Tumigil ka, Alicia! Sinabi ko na sa'yo na huwag mo saktan si Lando. Naging mabuti siya sa'yo. Minahal ka niya ng higit pa sa buhay niya. Beth, wala ka ba talagang naaalala tungkol sa ating dalawa? Wala! Lola Bebang, umalis na tayo dito! Sige, umalis na tayo. Umalis ka na din dito, Lando. Ito ang pera na 10,000. Gamitin mo para sa pagsisimula mo ng bagong buhay. Hindi ko po kaya magsimula kung wala sa akin si Beth. Alam niyo naman kung gaano siya kahalaga sa akin. Hindi na natin pwedeng ipilit ang isang bagay na hindi na pwede, Lando. Nagmawala ang kanyang memorya. Wala siyang naalala sa kanyang tunay na pagkatao. Kayong gumaling na siya. Wala na rin siyang maaalala sa lahat ng mga nangyari sa inyo. Paalam, Lando. Susundan ko na ang aking apo. Paalam po. Mag-iingat po kayo palagi, Lola Bebang. Nang umalis na sila sa bodega, ay umalis na rin ako. Bumalik ako sa aming kubo ni Beth. Kinabukasan, ay natagpuan ang mga bangkay ni na Tio Emong. Lumabas sa investigasyon ng mga pulis na aswang ang pumatay sa kanila. Kinuha ang mga bangkay nila ng kanilang mga kamag-anak at inuwi sa probinsya. Sa paglipas naman ng mga araw,
ay nakadama ako ng matinding kalungkutan. Palagi kong naaalala si Beth. Lalo na ang pangungulit niya sa akin. Lalo na kapag matutulog na siya. Minsan nga ay parang nakikita ko siyang nakaupo sa di kalayuan at kakawayan ako. Pero kapag lumapit ako ay wala naman siya. Hanggang isang gabi na naghahanap ako ng kalakal sa tambak ng basura. Pag-alis ko ng karton ay muli ko siyang nakita. Beth? Nandito ka ulit? Hindi ako si Beth. Ang tunay na pangalan ko ay Alicia. At ikinuwento na sa akin ni Lola Bebang ang lahat na nangyari sa atin. Kaya narito ako para magpasalamat sa'yo. Salamat ng marami ha. Salamat din sa'yo. Kasi dahil sa'yo, nagkaroon ng direksyon ng buhay ko. Natuto akong magmahal. Natuto akong maging matapang at lumaban. Kahit ngayong nag-iisa na lang ako, ayos lang. Kasi parang nabunutan ako ng tinik sa lalamunan sa pagkawala ni Natya Melba at yung Emong. Pero kailangan nilang pagbayaran ng mga kasalanan nila. Si Beth, hindi mo ba naaalala? Mahal na mahal ko si Beth. Kaya lang, magaling ka na ngayon eh. Ikaw na si Alicia. Di ko alam kung yung damdamin mo sa akin noon ay ganun pa din. Sa totoo lang, wala akong nararamdaman sa ngayon kung hindi ang pintig ng buhay sa aking sinapupunan, Lando. Anak mo ito. Kaya ako bumalik para bigyan ka ng pagkakataon. Ipadama mo sa akin yung pagmamahal na ipinadama mo noong ako ay nasa kalagayan ni Beth. Pwede ba? Oo naman, Beth. Alicia pala. Mamahalin mo ba ako kahit isa akong aswang? Minahal na kita at tinanggap noon pa. Mabuti naman kung ganun. Patunayan mo ulit yun sa akin. At kung maramdaman ko na totoong mahal mo ako, handa ako namang isuko ang pagiging aswang ko. Iluluwa ko ang batong itim at itatapon para mabuhay tayo ng payapa. Oo. Sige. Papatunayan ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Kayo nang magiging anak natin. Itong naitatabi kong pera na ibinigay ni Lola Bebang. Gusto kong gawing puhunan para magtayo ng junk shop. Masayang yumakap sa akin si Beth. Nagsama nga kami at nagtayo ako ng negosyo. Napaunlad ko yun. Naging masaya kami, lalo na nang magkaanak siya ng isang batang lalaki. Napatunayan niya na mahal ko siya, kaya tinupad din niya ang kanyang pangako. Isinuko niya ang pagiging aswang. Pero si Lola Bebang ay patuloy pa rin kaming ginagabayan. At yan po ang kwento ng aking buhay at pag-ibig na hindi ko na makakalimutan habang ako ay nabubuhay. Marami pong salamat kung mapipili ninyo ang kwento ng buhay ko. More power and God bless.